Si Satanas. Kasi pinag-usapan natin kanina sa ating sabi ni Brother Bert ay siya binigyan ng karunungan, kapamalaan sa langit, binigyan siya ng kakayanan, karunungan, subalit ang kanyang puso ay nagmataas. Siya ay naglimaksik sa langit at ibinagsak sa lupa. Ayan. Sa kanyang pagbagsak ay siya tinatawag na manghihimagsik. Kaya si Satanas, ang sabi ng Biblia sa Revelation 12 verse 12, kaya magalak kayo o langit o kayong nagsitahan diyan sa baha ng lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may matinding galit. Grabe, no? Sapagkat sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Alam ni Satanas, binagsak siya mula sa langit at dito sa binagpak sa lupa. At siya ay mayroong malaking galit. Sa malaking galit niya, bakit malaki ang galit niya? Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ibig sabihin, Satanas ay kunting panahon na lang. Malapit nang matatapos ang panahon ni Satanas. Kunti na lang sa kanyang panahon ibinigay ng Panginoon. Kaya ang ginagawa ni Satanas ngayon, matinding galit, kahabag-habag ang lupa at ang nanirahan dito sa lupa. Bakit? Bumaba ang diablo. At alam niyang maikli ng panahon niya. Anong gagawin niya kapag maikli ng panahon? Pinag-ibayo na niya ang lahat ng pandaraya, lahat ng mga bagay na gusto niyang ibihag sa tao dahil malapit na katapusan ng kanyang panahon. Maikli na lang. Kaya kung hindi tayo magtapat, hindi tayo mag-focus, baka madamay tayo, kapatid, no? Kaya ating pag-aralan sa Satanas, ang ating pinaka-tema, ang tanong dyan, ang ating pinaka-topic ngayon bakit pinintulutan ng Panginoon si Satanas na pumasok sa sanlibutan upang tuksoin ang ating unang magulang? Yun yung ating pinakatanong na sasagutin. Bakit pinintulutan ng Panginoon si Satanas na pumasok sa sanlibutan para tuksoin ang ating magulang? Okay? Ayan, kapatid. Bakit nga ba naman, no? Dapat hindi sana tayo naghirap kung hindi tinukso ang ating magulang. Pero ang ating pinaka-sentro sa pag-aaral, yung Revelation 9, verse 1 hanggang 2. Sabi dito, at umihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na hulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Dito po ipinapakita ng Panginoon sa Revelation. Sino yung anghel na hulog mula sa langit? Sino yan? Si Satanas, no? Siya yung anghel na hulog mula sa langit. Mabasa natin yan sa Isaiah 14 verse 12, nandun yun. Lucas 10 verse 18, nandun din yun. Si Satanas yun. Okay? Siya yung bituin na nahulog mula sa langit. At pagkahulog niya, ibinigay sa kanya ang susi ng hukay ng kalaliman. Sabi nito, ibinigay sa kanya ng susi ng kalaliman. Ngayon, tatanungin natin, sino ang may-ari ng susi ng kalaliman? Kapag tayo banggit ng susi, sino may hawak ng susi sa Biblia? Si Jesus Christ, di ba ba? Mabasa natin yan sa Revelation 1, 17, 18. Ito pag-aaral natin. Pag-aaral ito, kapatid, ha? Para makita natin, para makuha natin bakit kailan ipinahintulot ng Panginoon pumasok sa sanlibutan. Okay? Sino may-ari ng susi? Sabi dito sa Revelation 1:17, 18.
At siya'y aking nakita at napasubsob akong waring patay sa kanyang paanan. Pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang mulat huli at ang nabubuhay at namatay at narito kay buhay magpakailaman. Nasa akin ang susi ng Hades at ng kamatayan. Sino may haring mahawak ng susi? Si Jesus Christ. Pero yung susi na yon, ibinigay niya kay Lucifer. Okay, ibinigay niya kay Lucifer. Pag nagbanggit ng susi sa Biblia, ito po ay kapamahalaan ni Jesus Christ. Pero ipinahintulot niyang ibinigay kay Lucifer yung susi na yon. At ang binuksan ni Lucifer, itong binuksan niya ang balong kalaliman. Yan, balong kalaliman. Yung hukay na kalaliman o balong kalaliman. Ano ba ang ibig sabihin ng balong kalaliman o hukay ng kalaliman? Ito po yung bottomless pit o sa Hebrew ay kalaliman. Ang ibig sabihin, saan ba yung kalaliman nito? Yan. Sa Genesis 1 verse 2, ang lupa ay walang anyo at ang walang laman, at ang kalaliman ay sumasibabaw. Ang kadiliman ay sumasibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos sumabay ng tubig. So, ang sanlibutan ito, tinatawag itong kalaliman. Noon, nung hindi pa ito nilikha ng Panginoon, ito ay lugar ng kalaliman. Ngayon, saan inihulog si Satanas? Mula sa langit, sa sanlibutan na ba siya? O saan lugar siya inihulog? Sabi nila, sa sanlibutan daw. Pero hindi. Binuksan niya lang yung kalaliman, yung sanlibutan para makapasok siya dito. Ipinigay ng Panginoon ng susi sa kanya para makapasok sa sanlibutan. Saan siya inihulog? Sa aklat ng Pedro 2:4, ikalawang 2:4, dito siya inihulog, kapatid. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng sila'y magkasala, ang mga yaon, kundi sila ibinulit sa impyerno. Pag sinabing impyerno dito, tinatawag itong sa Grego na Tartaros kadiliman. Impyerno, dito siya ibinulit. Ang ibig sabihin, wala sila sa sanlibutan. Kasi ang sansinukob natin, napakalawak itong sansinukob natin. Maaring sa ibang lugar, pero wala sa planeta. Sa kalawakan siguro ng sansinukob. Impyerno, kalaliman. Pero dito, kundi binulsi, pero at kinulong sa hukay ng kalaliman. Kinulong siya. Kailan ba siya pumasok sa hukay ng kalaliman itong sanlibutan? Ang inihulog siya at inihulog siya sa tinatawag na Tartaros, madilim na lugar pero wala sa libutan. Pero nung inihulog siya, ibinigay sa kanya ang susi doon sa kalaliman, yung sanlibutan. Pero nakakulong siya dito. Maya ating alamin yung nakakulong siya mamaya. Bakit nakakulong si Satanas dito sa sanlibutan nito? Anong ibig sabihin nakakulong? Kinulong siya. Sa hukay ng kalaliman, binulit siya sa impyerno ng kalaliman, pero binuksan niya itong hukay ng kalaliman kasi ibinigay sa kanya yung susi. Ang ibig sabihin, kapatid, nung si Satanas ay nagkasala sa langit, okay, inilaglag siya sa tinatawag na kadiliman, Tartaros, hindi sa sanlibutan ito. Ang kalagayan ng sanlibutan ito, ito po ay kalaliman, bottomless pit nung hindi panlikhain. Nung likha ng Panginoon ang sanlibutan, hindi alam ni Satanas. Pero nailuhulog na siya sa Tartaros. Nailuhulog na siya. Kaya hindi niya nakita ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Ngayon, noong sa Revelation 9 verse 1, ibinigay sa kanya ang susi para buksan niya ang hukay ng kalaliman, para makapasok siya sa sanlibutan. Kailan siya pumasok?
para tuksoin ang ating magulang. Bakit pinahintulad sa tuksoin, mga magulang? Para tuksoin, para testingin ang ating unang magulang kung sila ay magtagumpay sa tukso. Okay? Sa pag-aaral sa propesiya, mabatid, kailan siya nakapasok sa hukay ng kalaliman at kinulong na siya dito sa hukay na ito upang ilaan sa paghukom, para i-prepare na tayo sa lipan-lipan ng paghukom. Kailan siya? Sa sulat ni Ziwat, mabatid, nung tinukso si Jesus Christ sa 27, katumbas din yung pagtukso ni Satanas doon sa halaman ng Eden, sa paraiso. Ang ibig sabihin, namuhay mo na ang ating unang magulang sa halaman ng Eden na mahabang panahon, mga 27 years, saka ipinahintulot ng Panginoon pumasok sa Satanas sa sanlibutan. Anong purpose? Upang isagawa yung pag-testing sa ating unang magulang. Kung sila ay magtagumpay, si Eva ay magtagumpay sa panunokso ni Satanas, kung magtagumpay si ating unang magulang sa panunokso sa Satanas, ang ating unang magulang ang mag-iimbestiga kay Satanas kung bakit siya inihulog sa langit sa Dimatarok Kalaliman o sa Impernong Tartaros at bakit nakapasok sa libutan. Iimbestigahan ng ating unang magulang kung hindi sila tukso ang ating unang magulang, kung hindi nagkasala. Iimbestigahan niya kung bakit nagkasala si Lucifer. At kung napatunayan na nagkasala si Lucifer sa Diyos, hatulan ni Adan at ni Eva si Lucifer. Maaring sa panahong iyon, susunugin na sila sa dagat-dagatang apoy o ng perno. Paparusahan na ng Panginoon. Bakit? Mayroon pong naghatol na hindi nagkasalang nilalang ang ating unang magulang. Kasi sa judgment, mayroong third party. Ang mag-imbestiga, yun yung hahatol. Bakit nagkasala itong nilalang ito? Anong dahilan? Hatulan na agad ng Panginoon, paparusahan ni Satanas. Bakit? Dahil hindi niya natukso si Eva at si Adan. Na nagumpay sila. Pero dahil natukso ang ating magulang, si Satanas ngayon ay narito sa hukay ng kalaliman, sa sanlibutan. At inangkin niya ang sanlibutan na siya ang prinsipe ng sanlibutan. At ang lahat ng mga tao mula kay Adan hanggang kay Jesus Christ, dadating ni Kristo, ay alipin ng kasalanan. Nakakulong sa kasalanan, alipin. Bihag ni Satanas. Lahat ay nagkasala mula kay Adan hanggang sa ating Panginoong Kristo. Okay? Kaya siya ay nakulong. Bakit ikinulong si Satanas? Sabi nito, at ikinulong sa hukay na kalaliman upang ilaan sa paghukom. Bakit nakulong na siya dito? Sanlibutan. At itong sanlibutan, inilaan na ito sa paghukom. Pagpaglipol sa taong masama. Sabi ng Revelation, Ikalawang Pedro 3:7, itong sanlibutan, nakalaan na ito. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayong salita ay iningatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at paglipol sa taong masama. Bakit nailaan na itong sanlibutan? Kasi po, ang sanlibutan natin, mula nang inangkin ni Satanas ang sanlibutan, nagkasala ang ating magulang, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Sila pong lahat ay nasa ilalim ng kautusan, nakakulong. Okay? Pero si Satanas, siya yung author ng kasalanan, hindi siya napalaya. Kaya ngayon, ikinulong siya sa hukay ng kalaliman sa sanlibutan ito upang ilaan sa paghukom. Kasi nga, ang magpapalaya lamang sa tao sa kasalanan ay walang iba si Jesus Christ. Yan pong sinasabi ng aklat ng Galatia
3:22 hanggang 24. 25, sabi dito, Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng bagay sa ilalim ng kasalanan. Kinulong. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Nakulong lahat. Sabi ng Romans 3:9, ang Hudyo at Grego ay pariho ng kalagayan. Lahat ay nagkasala, wala matuwid, wala isa. Yamang lahat ng kasala ay dinakabos parte ng Diyos. Pero dumating si Kristo, napapalaya ang tao na nakakulong sa kasalanan sa ilalim ng kautusan sa magitan ni Jesus Christ. Kaya sabi dito, Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa magitan ng pamataya kay Kristo Jesus ay bibigay sa mga nagsisilampalataya. Ngunit bago dumating ang pamataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan at nakakulong. At sino lamang nagpapalaya sa atin sa kasalanan ito? Si Jesus Christ lang. Pero si Satanas, siya pa rin ay kinulong ngayon sa hukay sa libutan. Ibig sabihin, siya pa ay alipin ng kasalanan. Bakit? Kasi siya yung naggawa ng kasalanan. Siya yung mga nalabag ng kautusan ng Diyos. Kaya nasa ilalim siya ng kautusan, nakakulong pa rin siya. Pero ang lahat ng na kay Kristo, na inalipin ni Satanas sa kasalanan, siya ay napalaya na. Kaya napalaya na kayo sa kasalanan. Wala na kayo silalim ng kautusan, kundi na silalim na ng biyaya. Kaya nga sabi dito, ngunit bago dumating ang pamataya, nabilanggo tayo sa ilalim ng kautusan at nakakulong tayo hanggang sa pamataya ay ipinahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aring sa magitan ng pamataya. Datapwat ngayon, dumating na pamataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo na sa ilalim ng biyaya. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Okay? Alipin na tayo ng Diyos. Pero Satanas, nasa ilalim, nakakulong pa rin siya ngayon. Bakit? Dahil siya alipin ng kasalanan. Siya yung author ng kasalanan. Kaya nakalaan ang sanlibutan para sa kanya sa paglipol. Kasi hindi na siya palaya. Kasi si Kristo lamang magpapalaya sa tao sa nagkulong sa kasalanan. Alipin ng si Kristo lang. Kaya kapatid, no? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:14-15, sabi dito, sapagkat ang kasalanan hindi na mapaghari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano magkakasala baga tayo? Dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag na huwag nangyari. Nasa biyaya ka na. Huwag mong hayaan na maging alipin ka uli ng kasalanan dahil pinalaya ka na ni Kristo. Babalik ka pa ba doon? Pinalaya ka na ni Kristo? Gusto mong masama doon sa parusa ni Satanas na siya ay nakakulong sa hukay na kaliwan sa libutan? Kasi siya ang author ng kasalanan. Yan. Pero na kay Kristo, pinalaya na. Kaya nga, nakalaan na sa kanya ang sanlibutan nito. Kung hindi nagkasala ang ating manulang, ay maaring pinarusahan ni Satanas at kanyang mga anghel. Ang Diyos, sinulog na sila sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng ating unang magulang. Pero, dahil nagkasala ang ating unang magulang, nagkasala, si Satanas, tinangkin niya ang sanlibutan na siya ang pinuno ng sanlibutan. At siya ang prinsipe. Kaya nga sabi ni Pablo sa 4:4 ng Korinto, yan, na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang mga pag-iisip, sino? Ng mga hindi nagsinampalataya. Sino bumulag? Siya yung Diyos ng sanlibutan. Kasi nga, naghimag siya sa langit, ayaw niyang sundin ang kautusan ng Diyos. At ang pandaraya niya sa langit, ibinagsak sa lupa. Kaya ang tao, nakakulong ngayon sa nakakulong ngayon sa ilalim ng kasalanan.
sa ilalim ng kautusan. Dahil lahat ng tao alipin. Pero, dumating si Kristo para tubusin ang tao. Magpasalamat tayo, mga Hentil. Kasama tayong binigyan ng kalayaan kay Kristo. Diba? Pero, sabi dito, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsipatay upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ni Kristo. Ang Ebanghelyo ng kalutian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung kaluhatian ng Diyos na sabi ng Roma 3:23, yamang ang lahat ng kasalanan, hindi nakaabot sa kalutian ng Diyos. Dumating si Kristo, ang kalutian ng Diyos sa magitan ng larawan ni Kristo ay sumilang na sa mga puso ng bawat sumampalataya kay Kristo. Kaya ang lahat ng sumampalataya kay Kristo, nasa ilalim na sila ng biyaya, wala na sa ilalim ng kautusan. Hindi na sila alipin ng kasalanan. Kaya kung hindi ka alipin ng kasalanan, sabi ni Pablo, magkakasala ba tayo? Susuway pa ba natin ng utos? Dahil sabihin tayo, huwag na huwag mangyari. Huwag tayo magpaalipin muli kay Satanas. Dahil ang sanlibutan ito, hukay ng kalaliman, inilaan na ito sa Satanas. Nakaprepare na ito para paglipol sa kanyang paghukom. Pero, kung hindi tayo susunod sa ating Panginoong Kristo, aalipinin tayo muli sa Satanas. At kapag namayo na si Kristo Santo sa langit, matapos yun, kaya mabatid, tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Alipin na tayo ng Diyos. Sabi dito sa Roma 6:22, tatapat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Hindi ka na alipin ng kasalanan, kaya huwag mo nang sundin ang kasalanan. Dahil ay may gusto ng kasalanan sa Satanas. Tatapat ngayon, laya na kayo sa kasalanan at maging alipin ng Diyos. Kaya mayroon na kayong bunga sa ikapamanal. At ang wakas ay buhay na walang hanggan. Eternal life kay Kristo Jesus na Panginoon. Huwag nating sayangin yung ginawang pagpalaya ni Kristo sa atin sa kasalanan. Yung pagtubos niya sa ating kasalanan, huwag natin sayangin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung tayo wala na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ng biyaya, magkakasala pa tayo. Susuway pa tayo sa utos. Huwag na huwag mangyari. Huwag na. Huwag na tayo magpaalipin kay Satanas. Kasi si Satanas, itong hukay ng kalaliman na inangkin ni Satanas na kanyang pag-aari, itong sanlibutan, na ilaan na ito sa kanya. Ano mga kapatid? Ang emperno, dagat-dagatang apoy, para ito sa Satanas at sa kanyang mga anghel. Matthew 25:41. Sabi dito, kung magkagayo, sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Mapasapoy na walang hanggan inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ano yung inihanda? Itong sanlibutan, inilaan na ito kay Satanas. Kasi siya ay nakakulong hanggang ngayon. Ikinulong siya ng Panginoon sa ilalim ng kautusan. Dahil ang mapapalaya na sa kanya, si Jesus Christ. Paano siya makalaya? Ikinalaban niya si Jesus Christ. Tayo nakakulong sa kasalanan sa ilalim ng kautusan, ang nagpalaya sa atin si Kristo. Kaya kung napalaya natin mga kapatid, huwag nating sayangin yung kalayaan na ating nakamtan kay Kristo. Ipamuhay itong kaligtasan sa ating tinanggap sa pamagitan ng matapat na pagsunod sa kanyang kautusan. Dahil ang pagsuway sa kautusan ng Diyos, sabi ni Brother Bergena, katulad ni Satanas, siya ay naghimagsik sa langit. At ang kanyang paghimagsik sa langit, ipinagpapatuloy niya dito sa lupa. At ang lahat ng tao ngayon, inalipin niya sa kasalanan, halos lahat. At tayo naman, na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, wala na tayo sa alipin ng Satanas. Alipin na tayo ng Kristo. Kaya huwag nating sayangin yung ating kaligtasan tinanggap. Dahil kapag naalipin tayo muli ng Satanas, mawawala ang kaligtasan.
masasama tayo sa parusa ng Diyos kay Satanas. Ang iba yung ginagawa ni Satanas ngayon ay matinding galit niya. Bakit? Alam niyang maiksi na lamang ang kanyang panahon. Kaya kung maiksi na lang panahon ni Satanas, siya paparusahan ng Diyos, ginawa na niya ang lahat ng pag-iibayo, pandaraya, panlilinlang, para ang tao, maging ang bayan ng Diyos, ay tatalikod sa Panginoon. Dapat manawaan natin. Itong sanlibutan nakaprepare ko sa lahat. Okay? Nawa ang mensahe ito, mapatid. Huwag natin sayangin, magtapat tayo. Mahalin natin si Kristo. Pinalayan na tayo sa kasalanan. Huwag tayo bumalik sa kasalanan. Okay? Maraming salamat po sa iyong pakikinig. God bless, pagpalaya po tayong lahat. Yung mga yun, kung ano sa